Hangad ng lahat ang kasaganahan. Ang pagsibol ng tagumpay. Ang malago at mabungang pamumuhay. Ngunit, paano kung ang agrikulturang itinuturing na lakas at gulugod ng ating ekonomiya ay tuluyan ng manghina't malanta? Aanhin na ang aanihing butil ng pag-asa kung ang sikat ng araw ay balot ng takot at pangamba. Hindi lamang may tuturing na isang pangkabuhayan ng agrikultura. Ito'y pamamaraan rin at daan ng pamumuhay na nag-uugnay sa atin sa lupang kinagisnan at sa ugat ng nakaraan. Ang agrikultura, isa nga gikinahanglan sa atong nasod. From the first society called hunting and gathering, the human civilization evolved into an agricultural society, which began around 5,000 years ago, followed by the birth of industrialization in the 1700s. And today, a post-industrial society where scientific breakthrough and technological advancement prevails. Kung palay ang yaman ng ating mga magsasaka, agrikultura ang yaman ng Pilipinas. Agriculture is business para sa karon nga mga kapanahonan. Hindi may pagkakaila na isa ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamasipag na manggagawa at magsasaka sa buong mundo. At hindi rin may pagkakaila na marami sa ating mga magsasaka ang may makaagham na pag-iisip. Science and technology solves the problems in agriculture. I think true. Inventing new ideas. And then now, the farmers are using the GPS or the global positioning system to improve their crop production. Especially we have also the tractors for the rice farmers. Ibabaw, magtanim ng puno, ibabaw sa puno. Plant a tree above the tree. Baba. Oh. Lola Modista Integrated Farm, isang learning site for agriculture. We are focusing on organic agriculture farming, focus on high-valued crops. May kape, may guavas, pinya, palay, at gulay, manok, kambing, ducks, banana chips, vermi tea, vermi cast, at iba pang compost materials na sarili rin namin ang gamit. Yung banana chips, naka-distribute na kami, aabot na ng Canada ang iba. Tulad ng mga process sa pinya, process sa tubo, process sa bayabas, o ano ang mga products dito na pwede namin ma-produce sa farm. Marami na mga tanim-tanim. Ang vermi brewer, dito magluto ng vermi tea. Ready for commercial na to ha. Kulang pa lang kami ng mga label. Hindi nalagyan ng label. Pero ganito na, pwede na magbinta. So, ang isang magsasaka, magkapira din siya. May economic value ang lahat. Sa pag-usbong ng agham at teknolohiya, mas naging mabilis, mainam at mas mabisa ang pagsasaka. Pati na ang pag-aalaga ng mga alagang hayop
sa larangan ng magubat na agrikultura. Dako gud ang ikatabang sa bag-ong teknolohiya karon kay ma-minimize nato ang oras. Ang labor force po niya dili siya kinahanglan og daghang tawo. Greater food production because we have some technologies that they can use. They don't need a lot of people to work, and then even you alone, you can work. You can do it. It's cheaper. May kanesisyon, pinadali ang pagtrabaho. Pinadali ang pagtrabaho og dako kayo ikatabang sa mag-uuma, labi na ang gitabang sa Department of Agriculture nga nanghatag og mga makinarya sama sa rice planters, sa mga four-wheel tractor, og labi na gyud sa harvester. Sa bawat pagkaing inilalapag sa bawat hapagkainan, sa likod nito ay ang sining at agham ng paglilinang. Agriculture is like painting a canvas. You need the essence of craftsmanship. You need patience and passion in order for you to do these things, because without these things, you fail to see the beauty in it. Sumala karon sa statistic sa mga investigasyon, ang mag-uuma nag-anam og kagamay. So, nag-anam og kagamay unya, nag-anam og kataas og edad. I-possible matulungan yung mga kabataan natin na mag-aral tungkol sa agrikultura. Dahil dito sa Las Nibis, agricultural na munisipyo, kailangan ang dagdag pang mga kaalaman tungkol sa pagsasaka. Ang nawasak ng super typhoon na Chiruping. Ang showers and severe storms. Based on the forecast, track provided. 500 kilometro bawat oras na lakas ng hangin sila ng mga Binabaybay ng mahigit 20 bagyo ang Pilipinas bawat taon. At sa bawat paghampas ng malalakas na hangin at pagbuhos ng ulan, bakas sa ating mga Pilipinong magsasaka ang paghihinagpis sa pagkasira ng kanilang aanihin, ang pinaghirapang itanim ng mga bisig at kamayng nakalubog sa kahirapan. Kung ang kinaiyahan na gani ang muhatag og mga kalisdanan, muhapak sa atong pagpanguma, lisod kaayo kanang sa gubangon. Para bang tayo'y nasanay na lamang sa mga bagyo ng pagsubok na dumarating, sa problema ng ating lipunan na pilit tinatakasan. Samot-saring bagyo na ang dumating sa buhay ng ating mga magsasaka. Kabilang na rito ang kawalan ng maayos na irigasyon ng tubig, ang kakulangan sa binhi, ang tambak-tambak na utang, at ang hamon sa lupa dulot ng conversion o ang pagtatayo ng industrial buildings sa mga lupain kagaya ng subdivision at mga pabrika. Ang naagian ako nga kalisod sa mag-uuma, isa numero 1, La Niña kanang pagbaha, isa po na nga makahatag yun o kadaot o failure sa atong mga mag-uuma. Ngunit sa bawat unos na ating binabaybay, katumbas ay ang sinag ng araw na dala ay pag-asa. Kagaya ng ating mga magsasaka sa kanilang araw-araw na pamumuhay, huwag nating hayaan na manghina't malanta ang buhay na hinahangad. Sa tulong ng agham na teknolohiya at ang maayos na pamamahala, makakamit natin ang hinahangad na kasaganaan.